Zaldico, mga sangkay, ilalaglag na nga ba si dating Speaker Romualdez? Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog. Ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay, itong matinding mga tao ng Pilipinas. Walang iba kundi itong makapal na mukha ng mga kurap, mga sangkay. No? At ngayon, ang tanong dito, itong si Zaldico, ilalaglag nga ba si Martin Romualdez? Naku, may nagsalita tungkol dyan, mga sangkay. Ito, pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.58 million subscribers na. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung sa subscribe button sa baba ng video na to. Ang subscribe, i-click nyo po yan, tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, guys, i-follow nyo po ako sa ating Facebook page. Alright? Shoutout nga pala sa lahat ng mga nanonood ngayon, mga nasa bahay lang, mga nasa palengke, nasa sasakyan, nagdadrive, nagkakape, nasa CR. Lahat na po ng nanonood sa atin ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat at shoutout po sa inyong lahat. Comment down below hashtag SolidSangke kasama po inyong mga lugar, alright? Para magkakilala po tayo. Ngayon kasi, eto, may nagsalita tungkol dyan kung ano kaya ang gagawin ni Zaldico. Sinabi po ng ICI ang kanilang recommendation to file charges against the following individuals before the Office of the Ombudsman. Yes. Were you satisfied with that? Okay. Or sa palagay niyo ba kulang? Yung iba kasi, ang may personal knowledge lang ako is yung kay Zaldico, di ba? Yung iba, wala talaga akong personal knowledge. So, hindi ako comment doon. No? Yung kay Zaldico, sa tingin ko talagang dapat marami siyang sasagutin. No? Pero ako, meron akong parang time limit, di ba? Na sa tingin ko, yung gobyerno dapat mapauwi nila si Zaldico. Exactly. Yun muna ang kailangan gawin. Kailangan mabitbit si Zaldico kasi tingin ko, mga sangkay, hindi po talaga uuwi si Zaldico. Tingin ko lang hindi uuwi si Zaldico. Tingin ko makikipagmatigasan po yan. Unless mag-issue po ng warrant at then tumulong po ang Interpol. Kapag nangyari yan, pwedeng mapauwi itong si Zaldico. Kaya nga lang mga sangkay, ang nakakabad trip lang kasi yung DFA hindi po kinakansela ang kanyang passport. So, anong meron? May kumakanlong sa mga ito? Before the end of the year. Yun ang tingin ko. Pag hindi nila mapauwi, sa tingin ko, magagalit yung tao. Totoo yan, mga sangkay. Ako na mismo magsasabi. Ako, pro-government ako. Pero kung hindi mapapauwi si Zaldico, magagalit ang taong bayan. Baka dyan mangyari yung people power talaga na totoo. Hindi po yung sa mga DDS, hindi po yung mga walang kwenta yun. Mga sangkay, alam po natin kung ano ang gusto nila dyan. Gusto nila iupo si Sara. Pero yung totoong people power, ito po yung wala pong kulay. Wala pong kulay. Lahat magsasama-sama doon para po magpaalis ng pinuno. Yun ang mangyayari. Magagalit po talaga yung tao. Kasi ngayon nga lang mga sangkay, kahit sobrang bilis na ng pamahalaan. 'Di ba? Ang bilis ng pamahalaan. Pero ang tanong, satisfied na ba yung tao? Hindi pa rin. Kasi wala pa rin po nakapakulong. How much more kung hindi mapapauwi itong si Zaldico? At mabubuo na talaga yung isip ng tao ngayon. Because mabubuo ang isip ng tao na? Pag nakausap natin yung tao, ano ba sinasabi nila? Ayaw pauwiin si Zaldico. Totoo. Dahil magtututuro yan. So, pag hindi nila napauwi si Zaldico by December, talagang maniniwala na yung tao dun sa bagay na yun. Diba? That's why I've been pushing DFA. Diba? Hold on, sir. And what about you? Would you believe that as well kung hindi pa po mapauwi si Zaldico by the end of the year? Hindi, yun. Pati ako personally, pag hindi pa mapauwi si Zaldico by December,
mag-iisip na rin ako na baka merong mas mataas kay saldi ko na gumagalaw para hindi siya pauwiin. Same. Same mga sangkay na nasa isip ko. Kung hindi siya mapapauwi, mapapaisip ka rin po talaga. Sino ang mataas na tao na makapangyarihan na humaharang sa kanyang pag-uwi? Sino? Mga sangkay. Naiisip nyo ba yung naiisip ko? Who happens to be who? Hindi, kasi ang pwede lang niya ituro si Speaker Martin eh. Sa madaling sabi, ang sinasabi po ni Tiangco, posible na ang nasa likod para hindi makauwi si Saldico, si Martin Romualdez. Ayon po sa kanyang salaysay dito, panoorin po natin ulit. Yung mas mataas kay saldi ko na gumagalaw para hindi siya pauwiin. Mayroong mataas na tao na gumagalaw para hindi po siya pauwiin. Kasi pag dumating si Saldico dito sa ating bansa, maraming ituturo yan. Marami pong mananagot talaga. Who happens to be who? Ito na, sino? Sino daw, mga sangkay? Alam niyo yung sabi niya? Hindi na pinoint out na si Martin Romualdez, pero ito yung sabi niya. Alam niyo na kaagad kung anong tumbok, no? Wala lang pong direktang salita na si Martin. Pero ang tumbok dito, alam niyo na kung sino. Kasi ang pwede lang niya ituro si Speaker Martin eh. So kayo ba, mga sangkay, niniwala kayo na si Speaker Romualdez yung nasa likod kaya hindi po mapauwi-uwi? Ako talaga, nagtataka ako, mga sangkay. Bakit parang ang bagal ng proseso kay Saldico? Imagine niyo ha, yung mga air assets niya. Paano nangyari na nakalusot ng ating bansa? Naitakas na. Paano nangyari yun? That means, meron pong protector na ito. Meron pong gumagalaw na makapangyarihan. Na binibigyan ng pabor itong si Saldico para hindi pumaliin ang kung sino mang tao na involved dito. Tama po, mga sangkay? Magtaka ka na lang. Halimbawa yung DFA. May ginagawa ba sila para mapersa itong taong to? Para kanselahin yung passport? Di ba mga sangkay? Nakapagtataka po talaga. Diyos mio, Marimar. Di ba? Alright, so hindi natin maintindihan. At hindi ko talaga maintindihan. Di ba makikita mo naman pag porsigido ang gobyerno? ang sinabi po ng ICI. Ngayon, mga sangkay, yan po ha. Pag umuwi si Romualdez, malaki ang posibilidad na ituturo si Martin. Yun po yun, mga sangkay. Malaki ang posibilidad, malaki po ang chance dito. Kaya tayo, tingnan po natin yung tingnan po natin yung istorya. Pero again, wala pa pong ebidensya. Sa ngayon, walang ebidensya kay Speaker Romualdez. Pero di po natin alam sa mga susunod na araw kung magkakaroon. Kasi, ang hirap kasi dito sa mga DDS, bato ng bato, pero wala namang ebidensya. Kailangan po talaga ng ebidensya. Kasi mahirap magtuturo ng walang ebidensya. Diba? Diyos mio, Marimar. Well, ang bihira, alam nyo na. Tignan nyo na lang kung gaano kamakapangyarihan itong si Saldico. Sa tingin nyo, sino ang pumoprotekta sa kanya? Comment down below, mga sangkay. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.